Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Gunpowder Milkshake, na ipinalabas taong 2021. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula sa pagpapakita ng isang grupo ng mga tao na nangingibabaw sa bawat sulok ng lungsod, at niresolba ang bawat issue. Ang grupong ito ay tinatawag na firm, na may reputasyon sa kakayahang pangasiwaan ang lahat ng uri ng problema, sa isang napakaayos at mahusay na paraan. Ang isa sa mga pangunahing pamamaraan na ginagamit nila ay ang pag-deploy ng isang highly trained assassin, upang pangasiwaan ang mga gawaing masyadong mapanganib para sa mga karaniwang paraan. Bukod pa rito, ang mga assassin na ipinadala ng firm ay kilala sa kanilang mga kakayahan upang matapos ang mahihirap na misyon. Hindi nagtagal, isang babae na nagngangalang Samantha, isang assassin mula sa firm, ang nakitang nagpapahinga at nag-enjoy ng kaunting oras para sa sarili. Di nagtagal, nakatanggap si Samantha ng isang agarang tawag mula kay Nathan, ang chairman ng firm, na siyang sentral na tao at pangunahing controller sa loob ng organisasyon. Lumabas na hiniling ni Nathan na agad makipagkita si Samantha sa kanya sa isang lugar. Ang lugar ng pagpupulong ay isang restaurant na kilala bilang isang lokasyon na madalas gamitin ng firm, para sa iba't ibang negosasyon at mahalagang talakayan. Kilala ang restaurant na ito sa kalmadong kapaligiran, at ginawa itong paboritong lugar para sa firm upang magsagawa ng iba't ibang mga transaksyon para sa kanilang mga operasyon. Lumipat ang eksena sa 15 taon na ang nakalilipas, kung saan ang isang teenager na si Samantha ay nilapitan ng kanyang ina na si Scarlett, na nagtatrabaho din sa firm. Sa oras na iyon, humingi si Scarlett ng isang aklat na naglalaman ng mga armas. Nakuha ito ni Samantha mula sa isang librarian, bahagi ng isang underground na organisasyon na nakikipagtulungan sa firm. Di nagtagal pagkatapos umalis ang kanyang ina, lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki na naghanap kay Scarlett, dahil pinatay niya ang kanilang amo. Nang magbanta ang mga lalaki na papatayin si Samantha dahil sa hindi paglalahad ng kanyang ina, biglang dumating si Scarlett at pinagbabaril silang lahat. Mula sa sandaling iyon, hindi na muling nakita ni Samantha ang kanyang ina at pinalaki siya ni Nathan. Gayunpaman, salamat sa pambihirang talento at kakayahan ni Samantha, na katulad kay Scarlett, madalas na itinalaga ni Nathan sa kanya ang kanyang mahihirap na gawain. Sa kasalukuyan, makikita si Nathan na nagtalaga kay Samantha ng isang komplikadong gawain, upang makuha ang ninakaw na pera at pumatay ng isang tao. Dahil dito, mabilis na sumugod si Samantha sa lugar. Gayunpaman, bago iyon, naglalaan siya ng ilang sandali upang bisitahin ang mga librarian para sa kanyang mga armas. Nang malaman ng mga librarian na sina Florence, Madeline at Anna na si Samantha ay anak ni Scarlett na kanilang kaibigan, agad nila siyang tinanggap at ibinigay ang lahat ng kailangan niya. Samantala, ang isang makapangyarihang mafia boss na nagngangalang Jim McAllister ay ipinakitang labis na nagagalit, dahil ang kanyang anak ay pinatay ni Samantha. Dahil sa pakiramdam na hindi iginagalang, agad na inutusan ni Jim ang kanyang pinagkakatiwalaan at makaranasang kanang kamay na si Billy, na tuparin ang mahalagang misyon. Ang utos ay malinaw at matatag na dapat hulihin si Samantha sa anumang paraan na kinakailangan. Ito ay upang maipaghiganti ang pagkamatay ng anak ni Jim, at maibalik ang karangalan na sa tingin niya ay nadungisan ni Samantha. Sa makatuwid, si Billy na kilala sa kanyang husay sa pagsasagawa ng mga mapanganib na gawain, ay inaasahang magagawa ang misyon na ito, nang may katumpakan. Nakarating na si Samantha sa lokasyon at walang pag-aalinlangan na pumasok sa isang silid, upang maalis ang kanyang target na nagngangalang David. Sa pagkakataong ito, natuklasan ni Samantha ang nakakagulat na katotohanan na si David, ay naset up ng isang grupo ng mga tao upang nakawin ang lahat ng pera. Nalaman na ang anak ni David ay na-hostage ng mga kriminal na nais ang ninakaw na pera. Nagilty si Samantha at dinala si David sa isang ospital para sa mga miyembro ng firm. Pagdating sa ospital, ipinaliwanag ni Samantha ang insidente sa isang doktor na nagngangalang Ricky, at hiniling sa kanya na gamutin si David. Nang nasa panganib ang buhay ng anak ni David na si Emily, agad na umalis si Samantha upang iligtas ang bata gamit ang kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, ikinwento ni Samantha ang kanyang sitwasyon kay Nathan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Nathan na masangkot si Samantha sa mga gawain ng ibang tao at sinabihan siyang bumalik. Sa kabila nito, si Samantha na nakonsensya pa rin, ay piniling magpatuloy.
Nang walang ibang pagpipilian, inutusan ni Nathan ang tatlong iba pang asasin na sina Yankee, Dracula at Samuel, napigilan si Samantha ngunit may mensahe na huwag siyang patayin. Di nagtagal, nakatanggap si Nathan ng balita na isa sa mga lalaking pinatay ni Samantha ay anak ni Jim, na ikinabahala ni Nathan dahil tiyak na maghihiganti ang boss ng mafia. Pagdating sa lugar na tinukoy ng mga kriminal, inutusan si Samantha na iligpit ang lahat ng kanyang armas at magpalit ng damit, bago pumasok sa isa pang silid. Gayunpaman, matapos magpalit, sina Yankee, Dracula at Samuel ay lumitaw sa kanyang harapan at agad siyang inatake. Bagamat ang tatlong lalaki ay may kanya-kanyang kagamitan para atakihin si Samantha, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa niyang bugbugin sila. Nang makita ang kanyang mga kasanayan, nagulat ang tatlong asasin at nagusisa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang matapos ang laban, mabilis na nilapitan ni Samantha ang mga kriminal na nakitang hawak bilang hostage si Emily. Sa sandaling ito, mabilis silang gumawa ng palitan. Si Samantha na gustong kunin ang kanyang pera, ay agad na tinugis ang mga kriminal matapos matiyak ang kaligtasan ni Emily. Nakapagtataka, ang isa sa mga kriminal ay nagtaksil sa grupo, na inaatake ang lahat ng kanyang mga kasama. Biglang naghagis ang traidor ng bomba at naganap ang pagsabog. Si Samantha na nakakaramdam ng pagkabahala ay pumunta upang tingnan ito. Gayunpaman, isang nakaligtas na kriminal ang namamahala sa pagbaril sa kanya. Dahil dito, agad na pinatay ni Samantha na puno ng emosyon, ang kriminal na bumaril sa kanya. Sa ibang lugar, binigyan sina Yankee, Dracula at Samuel ng gamot na pampatanggal ng sakit, na lumabas na isang bitag. Sa kasamaang palad, sobrang nalanghap nilang tatlo ang gas, dahilan para mahilo si Ricky na naroon din. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Nathan sa grupo ni Yankee para tanungin ang kanilang kalagayan. Kasabay nito, nilapitan din si Nathan ng mga board members na ayaw makialam sa problema kay Jim. Hindi gustong makipagsapalaran, inutusan ni Nathan ang grupo ni Yankee na patayin si Samantha. Samantala, si Samantha na nakaramdam ng awa, ay dinala si Emily sa ospital kung saan ginagamot si David. Sa kasamaang palad, nawalan ng maraming dugo si David at namatay. Kasabay nito, nalaman ni Ricky na dumating si Samantha sa ospital. Sinabi niya kaagad sa grupo ni Yankee na mag-inject siya ng isang espesyal na serum, na mag-immobilize ng kanyang magkabilang braso sa loob ng 60 segundo. Habang nagsisimulang magkabisa ang serum, hinimok sila ni Ricky na patayin si Samantha bago pa siya bumalik sa normal. Maya-maya pa ay mabilis na pumasok si Ricky sa kwarto ni Samantha, at itinurok ang swero sa magkabilang braso nito. Si Samantha na walang lakas, ay humingi ng tulong kay Emily dahil alam niyang malapit na siyang mapatay ng grupo ni Yankee. Sa kabutihang palad, sina Yankee, Dracula at Samuel, na matindi ang mga bugbog ay hindi agad nakarating sa kanyang silid. Dahil dito, nagkaroon si Emily ng oras para magkabit ng kutsilyo at baril sa magkabilang braso ni Samantha. Nang handa na ang lahat, inutusan ni Samantha si Emily na magtago, habang papatayin niya silang lahat. Sa kabila ng pagiging paralisado ng kanyang mga braso, nagawa pa rin ni Samantha na matalo ang grupo ni Yankee. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Samantha ng tawag mula kay Nathan, na humingi ng paumanhin na kailangang gawin ang lahat ng iyon at sa pagpapaalis sa kanya sa organisasyon. Bilang paghingi ng tawad, sinabihan ni Nathan si Samantha na pumunta sa isang lugar, para maiwasan ang digmaan sa pagitan ng mga grupo o organisasyon. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan din si Nathan kay Jim at ipinaalam sa kanya ang kasalukuyang lokasyon ni Samantha. Bukod pa rito, humingi ng paumanhin si Nathan para sa pagkakamali ni Samantha sa aksidenteng pagpatay sa kanyang anak. Dahil hindi pa gumagaling ang kanyang mga braso, hiniling ni Samantha kay Emily na patakbuhin ang sasakyan sa kanilang destinasyon. Sa patnubay ni Samantha, nagawang mapaandar ni Emily ang sasakyan, ngunit malinaw na hindi kalayuan sa kanila ay agad na umatake ang mga tauhan ni Jim. Sa kabutihang palad, ang kotse ni Samantha ay nakabalot ng bulletproof na salamin, na nagpapahintulot sa kanila na manatiling ligtas at humanap ng paraan para makatakas. Gayunpaman, dumami ang mga tauhan ni Jim na patuloy na dumarating, kaya hiniling ni Samantha kay Emily na ipikit ang kanyang mga mata at sundin ang kanyang utos. Sa mahusay na kooperasyon, nagawa nilang mapatay ang grupo ng mga tauhan ni Jim sa lokasyon na iyon. Kaya naman, inutusan ni Samantha si Emily na ipagpatuloy ang pagmamaneho at tumungo sa kanilang destinasyon.
Pagdating doon, laking gulat ni Samantha nang makita na ang lokasyon ay hideout ni Scarlett. Matapos gamutin si Samantha, ibinunyag ni Scarlett na siya ay naninirahan doon, pinapanood ang mga aktibidad ni Samantha mula sa malayo. Ilang sandali pa, lumala ang sitwasyon dahil nasa pintuan na ang grupo ni Jim. Sa pakiramdam na walang ibang paraan, dinala ni Scarlett sina Samantha at Emily kina Anna, Florence at Madeline. Nang makita si Scarlett sa harapan nila, nabigla ang tatlo dahil akala nila ay patay na ito. Samantala, sa isang tensyonado na sitwasyon, napilitan si Samantha na gumawa ng mahirap na desisyon na utusan ang lahat sa kanyang paligid, na umalis kaagad at humanap ng ligtas na lugar. Nararamdaman din ni Samantha na ang tanging paraan upang malutas ang isyong ito at matiyak ang kaligtasan ng lahat, ay direktang harapin ang mga tauhan ni Jim. Sa kabila ng kanyang kalagayan at gamit lamang ang mga sandata na nahanap niya, si Samantha ay nagpapakita ng pambihirang tapang at husay. Sa kahanga-hangang kakayahan at determinasyon, kahit na nag-iisang lumalaban, nagawa ni Samantha na ibagsak ang karamihan sa mga tauhan ni Jim. Kasabay nito, si Scarlett na ayaw niyang lumaban mag-isa si Samantha, ay nagnanais na tulungan siya. Nang na-corner si Samantha ng mga lalaki, biglang dumating si Scarlett sa tamang oras para iligtas ang anak. Tunay na kahanga-hanga ang aksyon ng mag-ina, dahil pareho silang may hindi kapani-paniwala na lakas at kakayahan. Pagkatapos ng mahabang labanan, at sa kabila ng patuloy na pagdating ng mga tauhan ni Jim, sina Samantha at Scarlett ay patuloy pa rin na lumalaban. Sa kabilang banda, hiniling ni Anna at Florence kay Madeline na alagaan si Emily, dahil pareho silang tutulong kay Samantha at Scarlett. Bilang resulta, ang isang mabangis na labanan ay nangyayari sa parehong oras, ngunit sa ibang lokasyon. Samantala, si Billy na nakitang ang ilan sa kanyang mga tauhan ay pinatay ng grupo ni Samantha, ay nakaramdam ng galit at nagnanais na patayin si Madeline, na nagpaulan ng mga paputok sa kanya. Dahil dito, nakatanggap si Madeline ng malubhang sugat dulot ng tama ng bala, na nagpilit sa kanya na umatras sa laban. Hindi nagtagal, si Anna, Florence, Samantha at Scarlett, nakatatapos lang lipulin ng buong grupo ni Jim, ay mabilis na lumapit kay Madeline. Sa kanyang mga huling sandali, humingi ng paumanhin si Madeline dahil hindi niya naprotektahan si Emily, kaya dinukot ito ni Billy. Makalipas ang ilang oras pagkatapos ng libing ni Madeline, nakatanggap ng tawag si Samantha mula kay Billy, na humiling sa kanya na makipagkita sa isang restaurant. Ang pagpupulong ay itinuturing na napakahalaga, dahil sa pagkakataong ito ay plano ni Samantha na makipagsundo kay Billy para sa pagpapalaya ni Emily. Sa makatuwid, maingat na inihanda ni Samantha ang lahat, isinasaalang-alang kung gaano kahalaga ang sandaling ito, at ang kanyang pagsisikap na matiyak ang kaligtasan ng bata. Bagamat sa una ay sinasalungat siya ni Scarlett, si Samantha na gustong iligtas si Emily, ay mag-isang pumunta sa restaurant. Sa harap ni Jim, humingi ng tawad si Samantha at nakiusap sa kanya na palayain si Emily. Gayunpaman, si Jim na gustong maghiganti, ay pumayag na palayain si Emily pagkatapos siyang pahirapan ng dahan-dahan. Gayunpaman, bago mangyari iyon ay nakakapagtakang nakaposisyon na sina Scarlett, Anna at Florence sa paligid nila. Sa isang sitwasyon na puno ng tensyon at nakakatakot na kapaligiran, mahigpit na inutusan ni Scarlett si Samantha na tumakas, habang tinitiyak na dadalhin din si Emily sa kanilang lihim na hideout. Bukod pa rito, nauunawaan ni Scarlett kung gaano kahalaga ang kanilang kaligtasan, at alam niyang ito lamang ang lugar kung saan maaari silang ligtas na magtago mula sa mga banta. Hindi nagtagal matapos na makaalis sina Samantha at Emily sa lokasyon at magsimulang lumipat patungo sa kanilang destinasyon, naganap ang labanan sa pagitan ng dalawang magkasalungat na grupo. Ang laban ay nagsasangkot ng hindi lamang pisikal na lakas, kundi pati na rin diskarte. Pagkaraan ng 2 araw matapos manalo sa labanan, para turuan si Nathan ng leksyon, inutusan ni Samantha si Emily na pumunta sa kanyang bahay. Sa isang piraso ng papel na nakatago sa isang libro, napagtanto ni Nathan na nasa panganib siya ngayon. Sa katunayan, hindi kalayuan sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan, si Samantha ay makikitang nakahanda gamit ang kanyang rifle, na direktang nakatutok sa puso ni Nathan. Sa sandaling iyon, hiniling ni Samantha kay Nathan na makipag-usap sa kanyang mga kasosyo at sa lahat ng miyembro ng firm, upang maunawaan ang mga aksyon ng kanyang ina. Kapag si Nathan at ang mga miyembro ng firm, kasama ang kanilang mga kasosyo ay tumangging makipagtulungan, ipinangako ni Samantha na papatayin silang lahat.
At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.